What's up guys? Kamusta na kayong lahat? So for today's video, bali ang gagawin natin ngayon is magre-review tayo sa isang intercom or yung noisy intercom na nasa market ngayon or nasa Shopee ngayon. Pero bago ang lahat, intro muna. So, ngayon guys, iniisip natin ngayon, no, ang daming ngayong naglalabas ang mga intercom, kanya-kanya sila, may mga sponsor ng ibang mga vlogger na talagang mga which is nakikita naman natin na magaganda kung iisipin natin. Especially lalo na yung nangunguna ngayon katulad ng Freedcon, 'di ba guys? Kung titingnan natin, ang gaganda ng mga features ng Freedcon. Tapos ilang riders pa ang pwedeng kumonect dun sa intercom nila. And quality rin naman talaga yung intercom na yun. Tapos meron din naman mga na mga naglalabasan ng mga ibang intercom like Gearelec or yung mga katulad ng mga branded na product like yung sa mga Jabra o mga ganong klaseng ng intercom. So, sa ngayon, nag-search ako ng mga ng mga iba't ibang klase ng intercom, katulad ng Freedcon. Which is kung gusto mo yung nila, yung pinaka high-end nila na Freedcon. Which is yung merong action cam na rin or may camera na rin na intercom nila. And sa ngayon, medyo ang lang katulad ko, ako, may katulad ng ibang mga riders din dyan, naghahanap din naman sila yung medyo budgeted naman or budget friendly o yung tinatawag nila mga budget meal na intercom. So, ang isa pang hinahanap ko na sa isang intercom is yung sana pwede akong makapag-sounds, which is yung iba naman na intercom, pwede ka naman makapag-sounds, kaya lang kailangan mong hindi mo pwedeng mapagsabay yung sounds mo at saka yung pag-i-intercom mo. Yun yung isang problem na hindi ko makita sa sa mga ibang intercom. And then sa kaka-browse ko, kaka-search ko ng mga klase ng intercom, medyo na bump in ako dun sa isang intercom na lumabas ngayon sa market na pwede kang mag intercom at the same time pwede mo siyang i-share sa or pwede kayo mag-intercom ng OBR mo, at the same time pwede kang makapag-sounds. Ang kinaanan pa nun, pwede mo rin i-share yung sounds dun sa OBR mo kung gusto nyo na parehas kayong habang ra-rides kayo or naglo-long rides kayo, is meron kayong sounds. So, ayun, hanap ako ng hanap, and then na bump in ako dito sa intercom na to, which is yung GoCom4. Kung nakikita natin na bagong rin siya, bagong labas, though meron ng ibang mga napag-review na rin na ng mga vloggers tungkol dito sa na to. And isasuggest ko rin na na kung gusto niyo in-depth ng mga review, pwede niyo namang i-search yung nila, yung YouTube nila, katulad sila Motovlog, sorry. Sila yun yung isang mga nag-review. Ito nga pala isa 5.1 na Bluetooth na rin yung So yung mga features niya nandito na rin, and i-unbox natin to ngayon. Okay? So ngayon i-unbox natin yung GoCom4. So for ngayon naman guys is i-unbox natin to noisy GoCom4 na nabili natin sa sa Shopee. Nagkakahalaga ito ng around nasa kulang-kulang 2,000 to below 3,000 plus. Ito ay may 5.1 na Bluetooth speed na
application, and pwede siya para i-match para do sa mga ibang mga naka-Bluetooth din. So, pwede siyang i-pair sa hanggang 4 na riders. Meron din siyang noise reduction para sa hindi maririnig yung ganong ingay. Tapos meron din siyang music sharing and intercom na features. So, ang rin dito, kagandahan din dito sa Bluetooth na 'to is pwede mo rin siyang pagsabayin yung music sharing at saka yung intercom. So, ngayon bubuksan na natin yung at tignan natin kung ano yung laman niya. Okay. So, silyado pa yung yung nasa box. And ang una nating makikita dito, pagbukas natin ng box is yung kanilang card or welcome card na nagsasabi about sa kung saan siya available na like Facebook, Instagram, etc. And then may kasama rin pala itong manual na kung saan makikita natin yung kung paano siya ilagay at saka kung paano siya i-setup dito sa manual na to. And English lang or pure English lang naman yung niya, yung nasa manual. And then ito yung pinaka-unit na medyo ang hirap niyang tanggalin. Okay, wait lang. Tinatanggal ko pa. Ang hirap. Ayan. So, ayan siya. Ayan yung niya. Very simple lang yung yung pinaka-unit niya. And color black siya. Minimalist masyado. At yung mga accessories niya, guys, is nandito. So, tabi muna natin yan. Okay. So, ito yung mga accessories niya. Ito yung mga laman niya. At ang una nating nakuha is yung kanyang soft or yung mga velcros niya. Yung pandikit dun sa para sa i-setup dun sa helmet. Pagkakabitan ng speaker. Tapos, sunod naman is yung soft microphone niya para sa mga full face helmet na pwede nating i-setup dun. So, may kasama rin naman siyang hard mic o yung para sa mga half face na helmet. Bali, kasama na siya dito. Ito siya. Okay. So, yan, nakikita natin yung hard mic at saka yung soft mic. And then, ito rin pala yung niya, yung speaker niya na dalawa. At saka nga pala guys, gumagamit ito ng 3.5 na na microphone or jack para dun sa sa speaker niya, tsaka sa mic niya. Na ikakabit natin dun sa unit. So sunod naman na na makikita natin dito is yung clip niya. Bali clip type to guys, hindi to yung hindi to yung dinidikit. Bali clip siya. And nga pala guys, may kasama din tong sa nagtataka ako, may kasama siyang Allen wrench. Pero nung tinignan ko yung sa clip niya is screwdriver ang ginamit. Hindi ko alam anong purpose. So ito rin pala yung niya, yung charging cable niya. Bali type C na rin siya. So maganda na rin yung yung charger niya kasi nga type C. And then braided siya. So iwas sa mga yung mga ngat-ngat-ngat na mga pusa, mga aso natin na makukulit. And very quality yun yung yung sa may charging port. So lahat yan guys, ito na yung mga laman niya. And susunod nating yung mga functionalities ng GoCom Pro na to. Okay? So guys, dako naman tayo ngayon sa sa functionalities nitong GoCom 4. Now, para ma-turn on mo yung yung GoCom 4 is ito yung power button niya. Ipe-press lang natin 'to.
And then maiilaw na siya ng ng light blue. Now, para man naman ma-turn off niyo siya, ang gagawin niyo is ito yung FM button niya or yung sa radio button niya, nasa ilalim dito. I don't know kung makikita or maliwanag ba or So, ang gagawin mo lang, power button saka yung FM button. Yan. So, press mo lang yan ng sabay. And yan na, naka-off na siya. So, ganyan yung pag-off nung natin, ng GoComfort. Now, pag naman, para ma-i-pair nyo siya sa Bluetooth ng cellphone ninyo. So, turn on muna natin. Okay. So, after turning it on, yung unit natin, is ipe-press lang natin to. Itong sa baba. For about 5 seconds. So, makikita nyo yung kulay nung niya is blue at saka red. Tapos, so ang gagawin natin ngayon is i-on natin yung Bluetooth natin sa phone. Yan. So, ang gagawin ng natin, ng phone, hanapin niya. So, makikita natin yung GoComfort. So, mag-i-start na siya mag-pairing. Okay. Okay lang natin. And then, connected na siya. So, babalik na yung intercom sa blue niya. Nagsasabi na na siya, connected na siya. And since sabi ko nga na gagamitin ko to for syempre para sa sa back ride. Dalawa yung binili ko at kinabit ko na rin dito. So ang gagawin ko lang is turn on ko lang to. Okay. So para ma-pair nyo sila, para mapag-pair nyo sila na ang gagawin nyo lang is yung power at saka yung volume up button ng intercom number 1 is pagsasabayin nyo lang na ipe-press. Like so. Tapos magkukulay na siya ng ganyan ulit. Red and blue. Tapos dito naman sa number 2 nyo or para sa OBR nyo, ipe-press nyo rin yung power up tapos volume down. Yan. So, na sila. Magpe-pairing na sila. Wait lang natin. And then yan. Ibig sabihin, nag-pair na yung dalawang yan. So, successfully paired na yung intercom number 1 at saka intercom number 2. So, ngayon naman guys, is itetest naman natin yung regarding dun sa ng intercom, kung naririnig ba ako. And sa ngayon, gamit ng OBR ko, yung isang set. May naririnig mo ako? Mahina. I-volume up mo dun sa dito sa may dulo, nandito sa may dulo na na part. Dito sa side dito. Yan, naririnig mo ako? Ha? Ayan. So yun lang nga talaga guys, i-volume up, volume down na lang yung yung sa intercom pagka hindi narinig. Pero malinaw naman. Yan. Ang purpose kasi talaga ng intercom is para hindi na kayo nagsisigawan pagka yung mga nagra-rides. Kasi madalas pagka nagra-rides, katulad yan, may maingay sa may harapan, hindi nagkaka-rinigan dahil nga sa yung mga maiingay na tambucho, or minsan pag kailangan mong ibaba yung screen ng helmet mo o yung shield ng helmet mo.
Pag binaba mo na kasi yan, hindi mo na maririnig halos yung back ride mo. May naririnig mo ako? Ayan. So, kung maririnig nyo rin naman dun sa mic ng ng action camera is rinig naman yung OBR ko. Sa ngayon maghahatid ako. At yun nga, itetest. Pero mas maganda to matest pagka sa long ride. Well, update ko na lang ulit kayo guys pagka yung nakapag long ride kami ng misis ko. Okay?